Sa unang eksena sa Whale Island, isang batang may matibay na determinasyon ang lumalaban upang huliin ang malaking isda sa ilalim ng tubig. Isang dambuhalang isda na kahit 5 batikang mangingisda ay hindi kayang huliin ito. Ngunit para kay Gon, hindi lang ito basta-bastang laban sa isang isda dahil ito ang magsilbing tiket niya sa kanyang pinapangarap. May kasunduan kasi siya sa kanyang tiyahin na si Mito na kung mahuhuli niya ang maalamat na dambuhalang isda ay papayagan siyang sumali sa hunter exam. Isang linggo siyang naghirap at walang sawang pagsubok at hanggang sa wakas, nahuli niya ito at nagtagumpay. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa saya dahil sa tagumpay. Sa harap ng nahuling dambuhalang isda, wala nang nagawa si Mito kundi ang tuparin ang pangako niya. Ngunit ang tagumpay na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking paglalakbay, isang paglalakbay na hahamon, hindi lang ang kanyang lakas, kundi pati ang kanyang tapang at puso. Pagbalik niya sa bahay, hinarap siya ng kanyang tiyahin na si Mito. Sa may halong lungkot na tinig, sinabi nito na matagal na niyang alam ang tungkol sa trabaho ng kanyang ama. Ipinagtapat rin niya ang isang matagal ng lihim na iniwan siya ng kanyang ama noong sanggol pa lamang siya. Ngunit sa halip na magalit o malungkot si Gon, isang matibay na paniniwala ang binitiwan ni Gon. At sinabing kung iniwan niya ako para sa pagiging hunter, ibig lang sabihin ay napakahalaga ng trabahong iyon. At ngayon, panahon na para makilala ko siya, at sa sumunod na eksena, makikita siyang naghahanda para sumakay sa barko patungo sa hunter exam. Sa kanyang pag-alis, hindi lang siya ang may dalang pangarap kundi pati na rin ang buong bayan na dumating upang magpaalam at ipakita ang kanilang suporta dahil alam nilang isang malaking paglalakbay ang naghihintay para sa kanya. Nang makasampa na siya sa barko ay tinatawanan siya ng kasama niyang mga aplikante. Lumibot ang kapitan ng barko, isang lasenggong tila walang pakialam. Maya-maya tumayo si Gon sa harapan ng barko at may kumpiyansa na nagsabi na may paparating na isang bagyo na ito ay 3 beses na mas malakas. Nagduda ang ilan, ngunit nakita ito ng kapitan ang determinasyon sa kanyang mata. Hindi ito hula, ito ay pakiramdam ng isang taong likas na konektado sa kalikasan. Habang pinagmamasdan ng bata, napansin ng kapitan ang isang pamilyar na anyo. Hindi siya maaaring magkamali na anak ito ni Jing na matagal na niyang hinihintay. Pagkatapos, inanunsyo niya sa lahat na may paparating pang mas matinding bagyo, binalaan sila na kung may nais na bumaba, ay ngayon na ang pagkakataon. Ngunit walang umurong, lalo na sina Gon, Kurapika, at Leorio. Tinanong ng kapitan kung bakit nila gustong maging hunter. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Gon, ngunit tumanggi ang dalawa na ipahayag ang kanilang mga dahilan. Dito, ipinunto ng kapitan ang isang mahalagang katotohanan na hindi lang ito basta-bastang paglalakbay, ang pagiging hunter ay isang pagsubok mula sa simula pa lang, at bahagi ng pagsusulit ang pagsuri sa bawat kandidato. Sa huli, siya ang may kapangyarihang magpasya kung sino ang karapat-dapat na magpatuloy. Sa gitna ng lumalakas na bagyo, nag-init ang tensyon sa pagitan ni Kurapika at Leorio. Dahil sa sagot ni Kurapika, uminit ang ulo ni Leorio at nauwi ito sa isang matinding pagtatalo. Hindi nagtagal, ang argumento ay naging hamunan, at sa kabila ng nagngangalit na alon, nagliliyab din ang kanilang galit. Isang tripulante ang sumubok na pigilan sila, ngunit sa kasamaang palad, nadulas ito at nahulog sa dagat. Walang pag-aalinlangan, agad na tumalon si Gon upang sagipin siya. Buti na lang kinapitan ni Kurapika at Leorio si Gon. Sa matinding sagupaan ng dagat at bagyo, isa lamang ang malinaw, ang mga nakaligtas ay hindi basta-bastang nagpatinag at nakatayo pa rin silang tatlo. Nakapasa silang tatlo sa pagsubok at pagdating nila sa lupa, nagbigay ang kapitan ng isang misteryosong palatandaan na hanapin ang nag-iisang puno ng sidro sa labas ng lungsod. Doon yung matatagpuan ng mga navigator, walang pag-aalinlangan, nagpasya si Gon na sundin ang sinabi. Sumunod naman si Kurapika habang nagpaiwan muna si Leorio na nagdadalawang isip kung tama ba ang direksyong tinurong iyon. Kalaunan, napagtanto niya na may panibagong pagsubok na nagaganap, isang paraan upang alisin ang mga mahihina, kaya agad niyang hinabol ang dalawa. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang tila abandonadong nayon. Maya-maya, lumabas ang isang grupo ng matatanda, dala ang isang kakaibang hamon, may pangalawang pagpipili ang tanong. Unang sumubok ang isang lalaki, tinanong siya na kung may mga lalaking dumukot sa iyong ina at sa iyong pinakamamahal, sino ang ililigtas mo? Sa pag-aakalang may tamang sagot, pinili niya ang isa. Tahimik na tumango ang babae at sinabing maaari na siyang umalis. Nagalit si Leorio nang marinig yun, sabay sabing anong klaseng tanong yan. Paano mo pipiliin kung sino ang dapat mabuhay? Sigaw niya, galit na galit sa walang kwentang pagsubok. Ngunit bago pa siya tuluyang magwala, pinatahimik siya ni Kurapika nang mapansin niyang tila may napansin si Gon. Isa pang imposibleng tanong ang ibinigay, ngayon, hindi na napigilan ni Leorio ang kanyang sarili, sinubukan niyang atakihin ang matandang babae.
Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Kurapika. Isang matanda ang lumapit at nagsabing, "Pumasa na kayo," at naguluhan na naman si Leorio. Ngunit isang simpleng sagot ang binitiwan ng matanda. Dahil ang tamang sagot ay katahimikan, at sa isang iglap, naunawaan nila, ang pagsubok na ito ay hindi tungkol sa tamang sagot, kundi sa pag-unawa na may mga tanong sa buhay na walang tama o maling sagot. Matapos ang isang maikling paglalakbay, nakarating ang tatlo sa isang misteryosong bahay sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob, isang kagulat-gulat na eksena ang bumungad sa kanila, isang mag-asawa ang desperadong humihingi ng tulong habang isang malaking insekto naman ay tila nag-aambang lumapas sa kanila. Biglang sumugod ang nilalang at banihag ang babae, mabilis na lumipad palayo. Walang pag-aalinlangan, agad itong hinabol ni Gon at Kurapika, habang naiwan si Leorio upang alagaan ang lalaki. Habang tumatakbo sa masukal na kagubatan, unti-unting lumalapit si Gon sa halimaw hanggang sa tuluyan niyang maunahan si Kurapika. Sa isang iglap, tumalon siya palapit sa nilalang at walang pag-aalinlangang binanatan ito sa ulo. Napabitaw ang halimaw sa babae, at sa tamang tiyempo, agad siyang sinalon ni Kurapika. Ngunit hindi pa tapos ang laban, nakalipad palayo ang halimaw, kaya patuloy itong hinabol ni Gon. Sa kabila ng matinding habulan, nang marating niya ang isang maliit na clearing, isang bagay ang naganap na hindi inaasahan. Biglang lumipad pabalik ang halimaw na handang umatake. Pero sa halip na lumaban, ngumiti lang si Gon at malugod itong binati. "Nasaktan ka ba? Nasaan yung tinamaan ko kanina?" Sa saglit na yun, biglang naaliw ang halimaw kay Gon at sabay inamin ng isang bagong katotohanan, hindi ito isang laban, kundi isang pagsubok lamang. Napag-alaman nilang ang halimaw at ang mag-asawa ay hindi magkaaway, kundi isang pamilya. At higit pa roon, sila ang tunay na navigator, ang mga tagagabay na magdadala sa kanila sa Hunter exam. Kinabukasan, dumating sila sa isang tila pangkaraniwang maliit na restaurant. Ang lalaking kasama nila ay umorder ng isang pagkain na hindi lang basta-basta isang putahe, kundi isang pattern ng password sa pagpasok. Inihatid sila ng kusinero sa isang lihim na silid. Sa una, tila normal lang ito, ngunit ito ay tila bumababa. Isa pala itong elevator. Sinubukan ni Kurapika at Leorio na alamin ang tunay na dahilan ng pagsali ni Gon sa Hunter exam. Tinanong din nila si Gon, kayamanan ba o pakikipagsapalaran? Ngunit di nakasagot si Gon, nakababa na sila, bago pa man magsimula ang opisyal na pagsusulit, naging target agad si Gon ng isang mapanganib na kalaban na si Tomba, ang taga-Tomba ng mga baguhan. Sa una, maamo ang kilos ni Tomba, nagpapakilala bilang isang mabait na veterano na gustong tumulong. Ngunit habang nag-uusap sila, isang nakakakilabot na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw sa lagusan. Napalingon silang lahat at nakita ang isang lalaki na wala ng mga braso. Nagpakilala ang isang lalaki na may nakakatakot na ngiti na si Hisoka. Pinatay niya dahil nabunggo lang siya ng lalaki. Nanginginig ang iba pang kalahok habang malamig na naglakad palayo si Hisoka, waring walang nangyari. Dito, ibinunyag ni Tomba kung sino talaga itong si Hisoka, isang mamamatay tao sa pagsusulit, isang salamangkero na nagdadala ng lagim sa lahat ng nakakabangga niya. Noong nakaraang taon, si Hisoka ang pinakapaboritong pumasa sa Hunter exam. Ngunit sa halip na makuha ang lisensya, sinira niya ang sariling pagkakataon matapos sinugatan ng isang opisyal na examiner. Ngunit kahit isang delikadong kriminal, pinayagan pa rin siyang bumalik at makilahok ngayong taon, at ngayon, wala pang opisyal na laban, pero isa na agad ang kanyang naging biktima. Maraming aplikante ang nagtatanong kung tama bang pahintulutan si Hisoka na maging isang hunter, ngunit nagkibit-balikat lang si Tomba at sinabing, ang Hunter Association ay walang pakialam sa moralidad, hindi mahalaga kung mabuti o masama ka, basta makapasa ka sa pagsusulit. Inalok ni Tomba si Gon at ang iba pa ng inumin, walang pag-aalinlangan, uminom si Gon, ngunit agad niya itong dinora. May kakaiba sa lasa nito, aniya, dahil dito, itinapon din ni Kurapika at Leorio ang kanilang inumin. Napansin ni Tomba na hindi umubra ang plano niya, kaya mabilis siyang nagpaumanhin, nababahala siya sa galing ng mga aplikante ngayong taon. Dumating na ang unang examiner, si Setots, mahigit 700 aplikante ang naroon, at ang unang pagsubok ay isang napakahabang pagtakbo sa isang tila walang katapusang lagusan. Habang tumatakbo, isang batang may skateboard ang lumapit kay Gon. At nagtanong ito, ilang taon ka na? Nang malaman nilang magkaedad sila, bumaba ang bata sa kanyang skateboard at nagsimulang tumakbo kasabay ni Gon. Nagpakilala siyang si Killua, at agad-agad na naging magkaibigan ang dalawa. Matapos ang 80 kilometro, dumating sila sa isang napakatirik na hagdan. Habang umaakyat, unti-unting bumibilis ang takbo ni Satots. Dahil dito, marami ang napilitang sumuko, ang iba ay hinimatay, habang ang iba na may bumigay ang kanilang isipan sa hirap ng pagsusulit.
Napansin ni Kurapika ang kakaibang estilo ni Leorio na nag-alis ito ng kanyang pang-itaas na damit upang mapanatili ang lamig ng katawan, dahil dito, naisip niyang gayahin ito at inalis rin ang ilan sa kanyang kasuotan. Ngunit kahit nasanay sila sa hirap, ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa katawan, kundi sa kanilang isipan. Sa kalagitnaan ng hagdanan, muling nabuksan ang usapan tungkol sa dahilan ng bawat isa sa pagsali sa pagsusulit. Sa wakas, tanaw na nila ang dulo ng hagdan, biglang nagkatinginan sina Gon at Killua. Sabay sabing mag-unahan tayo, nakangiting hamon ni Killua, sige ba, sagot naman ni Gon. Sa isang iglap, sumibad silang dalawa, nagkarera kung sino ang unang tatawid at kung sino ang mahuhuli ay siya ang manlilibre. Habang palapit sa finish line, nagulat si Setot sa kanilang bilis. Nang tumawid sila sa dulo, tinanong nila ito, sino ang nauna? Napatingin si Setot sa kanilang dalawa, at ngumiting sinabing, sabay na sabay kayong tumawid, nagulat si Gon at Killua, at sabay itong nagtawanan. Hindi nagtagal, isa-isa nang nakarating ang iba pang aplikante, sa oras na makumpleto ang mga pumasa, pumarap si Setot sa lahat at inanunsyo ang susunod na bahagi ng pagsusulit. Ang susunod na pagsubok ay magsisimula na, inanunsyo ni Setots na ipagpapatuloy niya ang pamumuno sa grupo para sa natitirang bahagi ng yugto, ngunit sa halip na magbigay ng katiyakan, nagbabala siya, ang susunod na bahagi ay magiging mas mapanganib, kailangan nilang dumaan sa Milzy Wetlands, isang latian na kilala sa mga mahiwagang nilalang na hindi lang nagtatago sa dilim kundi talagang nangangain ng tao, sa kabila ng panganib, walang umatras. Habang sinusundan nila si Satots, isang makapal na hamog ang biglang bumalot sa lugar, agad na nilamon ng dilim ang kanilang paligid. May ilang grupo na may lihim na galit kay Hisoka. Sa isang iglap, nagbuklod sila at biglang lumusob sa kanya na umaasang mapapatomba nila siya sa kanilang dami subalit nagkamali sila. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumalot ang dugo sa paligid. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas, pinatay silang lahat ni Hisoka. Ngunit sa halip na matapos ang lahat, isang mas madilim na bagay ang nagising sa loob niya. Sa pagkauhaw sa labanan, idineklara niyang siya na ang magiging tagasuri. Mula ngayon, siya ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat na mabuhay. Bagamat natatakot, hindi umatras sina Leorio at Gon. Hinarap nila si Hisoka, ngunit isang saglit lang ang kinailangan upang mapabagsak sila. Sa kabila nito, isang ngiti lang ang itinugon ni Hisoka, hindi niya sila papatayin. May potensyal silang dalawa, kaya pumasa sila sa kanyang pagsubok. Nawala ng malay si Leorio, kaya't dinala siya ni Hisoka sa susunod na bahagi, habang si Gon ay muling nakatagpo si Kurapika. Sa ikalawang yugto, nakarating sila sa Visca Forest Preserve, kung saan naghihintay ang mga gourmet hunter at tagapagsuri na sina Mensi at Buhara. Ang unang pagsubok ni Buhara ay hulihin at dalhin ang pinakamapanganib na baboy sa buong mundo, isang halimaw na may kakayahang durugin ang isang tao gamit ang isang sipa, ngunit sa tulong ng kanilang kakayahan, mabilis itong natapos ni Gon at ng iba pang aplikante, 70 sa kanila ang nakapasa. Ngunit hindi nila inakala ang susunod na pagsubok, sa halip na isang mapanganib na misyon, ipinagawa ni Mensi sa kanila ang pagluluto ng sushi, isang simpleng pagkain mula sa Japan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano yon. Sa mundo ng mga mandirigma at mga ngaso, walang silbi ang kaalaman sa pagluluto, isa-isang nabigo ang lahat at walang pumasa. Dahil sa hindi patas ng ganitong resulta, kinailangang mamamagitan mismo ni Chairman Netero. Matapos mabigo ang lahat sa pagsubok ng pagluluto ng sushi, inilipat ang pagsusulit sa Split Mountain, isang imposibleng matarik na bangin kung saan tirahan ng mga spider eagles, isang malalaking agilang may sapot na nagkukubli sa kanilang mga pugad. Ang misyon lamang nila ay makuha ang itlog. Ngunit hindi ito simpleng pangangalap, ang mga itlog ay nakasabit sa mga sapot na madaling mapatid sa isang maling galaw, isang maling hakbang lang, at diretso silang babagsak sa kailaliman. Sa kabila ng panganib, nagtagumpay sina Gon at ang iba pang aplikante. Sa pagtatapos ng yugtong ito, 42 lang ang natira. Sa hating gabi, sumakay ang natitirang aplikante sa airship ng Selection Committee, ibinunyag na magsisimula ang susunod na yugto kinabukasan ng 8 AM, kaya't karamihan ay nagpahinga, ngunit hindi nagpahinga sina Gon at Killua. Habang naglalakad sa airship, nakatagpo nila si Chairman Netero, na nag-alok ng isang hamon, kunin ninyo ang bola mula sa akin, at ibibigay ko agad ang inyong lisensya. Na-excite sina Gon at Killua, inakalang isang simpleng laro lang ito. Unang sumubok si Killua, sa bilis ng kanyang galaw, halos hindi makita ang kanyang mga kilos. Ngunit sa isang iglap, nawala ang bola, hawak na ulit ito ni Netero. Sunod si Gon, gamit ang liksi at instinct niya, naghanap siya ng butas sa depensa ni Netero, pero wala siyang makita. Parang hinahabol nila ang anino, lumipas ang oras, paulit-ulit silang nabigo. Nang tila wala na silang pag-asa, iminungkahi ni Netero na sabay nilang atakehin. Nagkaroon ng isang pagkakataon, isang iglap kung saan tila maaabot na nila ang bola.
Ngunit bago pa nila magawa, lumitaw si Netero sa gitna nila na parang kidlat at inagaw ang bola sa isang segundo. Sumuko si Killua, hindi dahil hindi niya kinaya, kundi dahil nainis siya sa sarili niyang kahinaan. Sa galit, walang pag-aalinlangang pinatay niya ang dalawang aplikanteng nakabundol sa kanya, isang saglit lang, at bumagsak ang kanilang katawan sa sahig. Samantala, nagpatuloy si Gon, hindi siya sumuko, kahit napagod na ang katawan niya. Sa wakas, nagawa niyang pilitin si Netero na gamitin ang kanyang isa pang paa, isang bagay na hindi niya ginawa kanina. Ngunit bago pa niya maunawaan ang kanyang nagawa, nawalan siya ng malay sa labis na pagod. Kinabukasan, dumating ang airship sa tuktok ng Creek Tower, isang misteryosong gusali na bumabao ng daan-daang metro sa lupa. Ipinaliwanag sa 40 aplikante ang susunod na pagsubok. Mayroon kayong 72 oras para makababa mula sa tore ng buhay. Si Gon, Kurapika, Leorio, Killua, at Tomba ay napilitang magsama. Sa kanilang pagbaba, nahulog sila sa isang madilim na silid kung saan naghihintay ang unang hamon. Mas mahigit manalo ng 3 sa 5 laban sa mga bilanggo ng tore. Unang lumaban si Tomba, ang kalaban niya ay isang matigas na kriminal na mukhang sanay sa pagpatay, ngunit imbes na lumaban, agad siyang sumuko. Sumunod si Gon, ang kalaban naman niya ay si Sin Ikon, isang serial bomber. Ang labanan nila ay kung sino ang mas matagal mapanatili ang sindi ng kandila. Ito'y labanan ng diskarte, hindi lakas, kaya naisahan siya ni Gon. Samantala, hinarap ni Kurapika si Mosh Itani, isang mamamatay tao sa isang laban hanggang kamatayan. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Mosh Itani dahil sa pagpanggap niya bilang miyembro ng Spider, nang literal niyang makita ang pula, isang suntok lang ang nagpabagsak sa kriminal. 2 pang laban ang natitira, nagkunwaring walang malay si Mosh Itani upang maubos ang oras. Si Leorio naman ay tumaya sa leader ng mga bilanggo kung tunay na nawala ng malay si Mosh Itani o nagpapanggap lamang. Sa gitna ng isang malalim na bangin at putikan, hawak ni Leorio si Mosh Itani sa gilid, isang maling galaw at tiyak na kamatayan ang naghihintay. Samantala, nagising si Mosh Itani at agad na isinuko ang laban kay Kurapika, ngunit hindi nila inaasahan na ang isang simpleng postahan ay magpapabagal sa kanila, nagkakainisan habang nauubos ang oras. Nang sumunod si Leorio, nakaharap niya sila Rout, isang babaeng may mapanlinlang na kagandahan. Sa isang sagupaan ng diskarte, natalo siya sa isang pustahan at nawalan sila ng 10 oras, ngunit hindi siya basta-basta sumusuko. Sa matinding pagbawi, naaga niya ang natitirang oras mula kay Rout at bumangon mula sa pagkatalo. Sumunod si Killua, ang batang mamamatay tao, kontra kay Jones, ang kinatatakutang isang kriminal na pumatay ng 146 na tao gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ngunit sa isang iglap, bago pa man makagalaw si Jones, hinugot na ni Killua ang kanyang puso. Habang nanginginig ang iba sa nasaksihan, kalmado niyang sinabi, "Isa kang baguhan at ako naman ang propesyonal." Sa pinakahuling hamon, may 2 landas palabas ng tore, ang isa ay sobrang haba, ang isa ay may limitadong puwang para sa 3 tao lamang. Nagkagulo sina Leorio at Tomba, nag-aaway kung sino ang may iwan. Ngunit imbes na magdesisyon batay sa patakaran, ginamit nila ang kanilang talino, pinili ang mahabang ruta at ginamit ang mga palakol upang sirain ang pader sa pagitan ng mga landas. Sa huli, ang buong grupo ay nakalabas ng buo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa Zevel Island, nagsimula ang tunay na labanan, isang manhunt kung saan kailangang nakawin ang numero ng kanilang target upang manatili sa laro. Nabunot ni Gon ang pinakadelikadong kalaban, si Hisoka. Sa loob ng maraming oras, inobserbahan niya ang bawat kilos ni Hisoka at naghahanap ng tamang tiyempo. Nang sa wakas ay nakuha niya ang numero ni Hisoka, biglang lumitaw si Hireta, mabilis siyang inatake gamit ang neurotoxin, pinaparalisa si Gon bago pa man makalayo. Pero ang hindi niya inaasahan ay si Hisoka mismo ang tumapos kay Hireta. Sa halip na kunin ang numero ni Gon, ibinalik pa ito ni Hisoka, kasama ang numero niya. Ano kayang balak niya at bakit niya ito ginawa? Habang sinusubukan ni Gon na makabawi mula sa kanyang kalagayan, patuloy ang labanan. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nahanap nila ang kanilang target at itinaya ang lahat para makalusot sa susunod na yugto. Ang oras ay nauubos, matapos tulungan si Leorio sa pagkuha ng numero ng kanyang target, nagsimula na ang huling yugto ng eksaminasyon, isang matinding paligsahan kung saan ang natitirang mga aplikante ay itinapat sa isa't isa. Ang unang laban ay si Hanzo laban kay Gon. Mabilis at walang awa si Hanzo, habang si Gon ay walang laban sa bilis at lakas nito. Sa bawat suntok at sipa, halatang dehado si Gon, pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Paulit-ulit siyang binugbog ni Hanzo hanggang sa mawala ng malay, ngunit sa halip na ipagpatuloy ang laban, sumuko na lang si Hanzo, dahil hindi niya nakitang may balak sumuko si Gon, kahit na nasa bingit na ito ng kamatayan, at sa di inaasahang twist si Gon ang naging unang aplikanteng nakakuha ng lisensya.
Ngunit hindi lahat ay masaya nang magising si Gon matapos ang eksaminasyon. Inihayag ni Setots na dalawa lamang ang hindi nakapasa, si Bodoro at si Killua. Ang dahilan ay si Killua ay minanipula ng kanyang sariling kapatid na si Illumi na nagtatago sa alias na Getter Rocker. Sa ilalim ng matinding presyon, pinilit ni Illumi si Killua na patayin ang isa pang aplikante, dahilan upang siya ay mabigang pumasa. Nag-aalab sa galit, hinarap ni Gon si Illumi, walang takot niyang hinarang ang braso nito at tinanong kung saan matatagpuan si Killua. Isang saglit ng tensyon, isang titig ng hamon, at sa huli, nakuha ni Gon ang sagot, kasama sina Kurapika at Leorio. Tinahak nila ang daan patungo sa tahanan ni Killua sa bundok Kukuro.